Ito ang syudad ng Lima sa Peru, isa sa mga pinakatuyong capital city sa mundo. Dito, pahirapan ang pagkuha ng tubig at ang mga tao ay umaasa lamang sa tubig na idinedeliver ng mga truck. Pero, may naisip silang nakamamanghang solusyon para magkaroon ng maaasahang supply ng tubig gamit lamang ang lambat. At alam mo ba kung saan nila ito ginagamit? Sa hangin. Tubig mula sa hangin? Paano ito nangyari? Ang mga lambat na ito ay tinatawag na fog catchers. Dahil dito ay nakakakuha sila ng 200 to 400 liters ng tubig araw-araw. Ginagamit nila itong panglinis, pangdilig ng halaman, at maging sa ibang syudad ay ginagamit ito bilang inumin. Paano ba nila ginagawa ang paglalambat ng tubig sa hangin? Ito na kaya ang solusyon sa hinaharap nating krisis sa tubig? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Ang Lima ay ang capital city ng Peru. Isa ito sa mga pinakatuyong capital city sa buong mundo. Tirahan ito ng mahigit 10 milyong katao. Minsan lamang umuulan dito kaya pahirapan ang pagkuha ng tubig. May mga umaasa lamang sa mga tubig na dinedeliver ng mga truck. Pero alam mo ba, dahil sa unique na klima ng Lima ay nakahanap ng solusyon ang mga tao para sa problemang ito. Karamihan ng taon kasi sa Lima, ang lugar ay nababalutan ng makapal na fog dahil sa kombinasyon ng mainit na hangin mula sa baybayin at ang mamasa-masang hangin mula sa Pacific Ocean. Noon, umaumaga tuwing panahon ng tag-ulan, si Abel Cruz at ang kanyang pamilya ay bumabangon agad upang kumuha ng supply ng tubig mula sa mga banana leaves. Ito rin ang madalas nakikita nating butil-butil ng tubig sa mga dahon tuwing pasikat pa lamang ang araw. Kahit na hindi kalinisan ng tubig na nalilikom nila mula sa prosesong ito, kahit paano'y naging sapat naman raw ito para sa kanilang mga hugasin. Ang problema, hindi nagtatagal ang supply ng tubig na nakukuha nila sa prosesong ito. Dito sila nagsimulang maghanap ng ibang paraan para makalikom ng tubig. Ang solusyon, kolektahin ang tubig diretso na mismo mula sa hamog sa tulong ng malalaking mga lambat. Naisip ni Cruz na mag-set up ng malalawak at malalaking mga lambat sa mataas na mga burol. At ito ay tinawag nilang mga fog catchers. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Nakamamanghang hindi lamang pala isda ang pwede mong ilambat, kundi pati din pala hamog. Ang mga lambat o fog catchers ang kumukolekta ng mga tubig na dala-dala ng makakapal na hamog. Pero paano? Ang tagumpay ng prosesong ito ay nakasalalay sa mga factor na ito, kapal ng hamog, hangin, at sa material ng lambat na ginamit. Ang lambat na kanilang ginagamit dito ay gawa sa polypropylene nets. Itutulak ng hangin ang hamog patungong lambat at dahil dito ay nababasa ang mga lambat kung saan kinokolekta nila ang maliliit na patak ng tubig. Ang mga naipon sa lambat ay tumutulo naman diretso sa kanilang mga sinet up na tubo. Ang mga tubo naman ay dinadala ang tubig patungo sa kanilang mga container. Ito na ang nagagamit nila para diligan ang kanilang mga pananim, pang-inom ng mga hayop, panggamit sa labahan at mga hugasin. Aabot sa 200 to 400 liters ng fresh water ang nakokolekta nila mula sa mga lambat araw-araw. Si Abel Cruz ang presidente ng Peruvians Without Water, isang organisasyon na nag-i-install ng mga fog catchers at tumutulong sa mga residenteng magkaroon ng supply ng tubig. Ayon kina Cruz, naging malaking tulong ito sa supply ng tubig na kailangan ng mga komunidad. Aabot sa 2,000 fog catchers na ang nailatag nila sa 8 komunidad sa Peru, pati na rin sa Colombia, Mexico,
at Bolivia. Naging malaki ang tulong nito sa mga magsasaka, sabi ni Cruz. Ang mga kapatagang nooy hindi mataniman dahil sa tagtuyot, nasasakahan na ngayon sa tulong ng maaasahang supply ng tubig mula sa hamog. Ngayon, nakapagtatanim na ng figs, olives at grapevines ang mga magsasaka sa mga lugar na hindi inaasahang matataniman nila noon. Upang mapalawak pa ang proyektong ito at mas mapabuti pa ang proseso ng paglalambat ng hamog, nakipag-partner si Cruz at ilang mga residente sa mga siyentipiko. Ngayon, iba't iba ng mga lugar sa mundo ang nakikinabang rito. Ngunit, yun nga lang, ang syudad ng Lima ay isa sa mga most polluted sa mundo, kaya ang mga nakukuhang tubig dito mula sa hamog ay marumi rin. Kaya nagagamit lamang ang tubig na nalilikom nila para sa mga pananim at alagang hayop. Pero, ayon na rin sa mga siyentipiko, simpleng water purification techniques lamang ang kailangan upang maging ligtas ang tubig na malilikom nila para sa inumin. Pero sa mga area na hindi masyadong polluted tulad sa syudad ng Cusco, Tacna at Arequipa ay ligtas naman daw inumin ang tubig na nakokolekta nila mula sa mga fog catchers. Sa kabila ng mga concern na ito, tinuturing ng mga residenteng malaking tulong ang mga lambat na ito. Noon, umaabot sa 3.5 oras ang nasasayang para lamang mag-igib ng tubig mula sa pinakamalapit na balon. Ngayon, mababang mga kaulapan lamang at makakapal na hamog ang kanilang kailangan para makaipon ng tubig. Patuloy pang pinauunlad ang teknolohiyang susuporta sa teknik na ito. Ito'y dahil ang mga lambat ay nangangailangan ng malalawak na espasyo habang ang karamihan naman ng mga syudad sa buong mundo ay masyado ng crowded. May mga gumagamit na ng malasaranggolang struktura at spiral fog harvesting towers bilang alternatibo. Ikaw ka-awesome! Sa tingin mo ba ay pwede nating gamitin ang fog catchers dito sa Pilipinas? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate Mock from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!